tumawa sa ating mga kaaway. Tayo ay kayang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang riyan. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating mabigat, sa ating mga balikan. Inagaan ang lubusan ng Diyos na tagapagligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang riyan. Ipanin niyo ang trumpeta. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Nasa inyo ba ang Panginoon? Nasa atin ba ngayon ang poon? Palakpakan natin ang ating poong Jesus Nazareno. Tayo po'y pinagpala ng Diyos na tipunin sa linggong ito upang muling hubugin ng ating Ama sa langit ayon sa kanyang kalooban patungo sa kaganapan ng buhay. At sa misang ito, ipagkaloob po natin sa Diyos ang lahat ng Ama sa pagdiriwang ng Father's Day sa buong mundo. Ikatlong linggo ng Hunyo ay pagkaparangal at pagpapahalaga sa lahat ng Ama. Palakpakan natin ang lahat ng mga fathers. Ayan, no? Naway mapasa atin ang grasya ng Diyos Ama. Mapasa atin ang pagmamahal ni Jesus at ang kabanalan ng Espiritu Santo. At isama natin sa misang ito ang lahat ng ating mga pangangailangan, lalo-lalo na mga nagpapadasal sa misang ito, sapagkat lahat ay grasya ng Diyos. At upang maging karapat-dapat tayo sa harap ng Diyos na siyang lumikha sa ating lahat, saglit nating aminin na tayo nagkakasala, na ang mundo'y makasalanan, na nangangailangan araw-araw ng awa at pagmamalasakit ng Diyos. Sama-sama tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa lahat ng ating pagkakasala. Pagalingin ang ating mga karamdaman. Palayain tayo sa lahat ng umaalipin sa atin. At akayin tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Magpuri sa Diyos.
pag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyo ng pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna ng nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Sino ang humarang sa agos ng dagat? Nang mula sa kalaliman, ito'y sumambulat. Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap, kaya ang karimlan dooy lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan, upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang, huwag nang lalampas ang along naglalakihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y papurihan, sa pag-ibig niya kailanman. Pag-ibig mo'y papurihan, sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglayag na lula ng barko sa hangad maglakbay. Ang tanging layunin, kaya naglalayag upang mangalakal. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang kahangahangang ginawa ng poon na hindi matarok.
Diyos, nagngalit ang dagat, hangin ay lumakas. Lumaki ang alon, na kung pagmasdan ay pagkatataas. Ang sasakyan nila halos ay ipukol mula sa ibaba. Kapag naitaas, ang sasakyang ito'y babagsak na bigla. Dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Nang nababagabag sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag. Dininig nga sila at sa kahirapan sila'y iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapa niya at kanyang pinatigil. Pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Tumahimik na, sila ay natuwa, naghari ang galak, at sinapit nila yaong pakay nila sa ibayong dagat. Kaya't dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang naguudyok sa akin, ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat. At dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Nung unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sinumang nakikipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narito at dumating na
dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka, anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus naman ay nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana, lulubog po tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panginilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Mga kapanalig, dito sa Quiapo, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos sa linggong ito. Pinagpalang linggo sa inyong lahat. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka. Ayan. Amen? Sino naniniwala na pinagpala siya? Taas nga kamay, tinan ko. Ayan. Dalawang kamay, sabay palakpak sa Panginoon. At lalo tayong pinagpala sapagkat ngayon ay ating pinagpapahalagahan ang mga haligi ng tahanan. Sabi nila, no? Ikatlong linggo ng Hunyo ay parangal sa mga ama. Sino ba mga airpods dito? Taas nga kamay, tinan ko. Ayun, no? Mukhang kakaunti lang, ha? No, meron kang nag-text sa akin at bumati din, "Father, Happy Father's Day." Yan. Pati kami mga pare binabati. Pero hindi naman talaga kami father sapagkat wala kaming anak. Sabi nga ni Cardinal Rosales, ang pare bawal mag-ampon. Sapagkat ang pare po ay para sa Diyos ng 100% total commitment to God. Kinasal kami sa simbahan para sa kapakinabangan ng sanlibutan. In persona Christi, kami ay kinatawan ng Diyos sa atin mamayanan. Naway maging karapat dapat kaming kinatawan ng Diyos. Ngunit ang ating binibigyan ng parangal ngayon ay ang mga ama ng tahanan. Biological father, surrogate father, stepfather, kayo po ang haligi ng tahanan. No? Yung mga nanay, ilaw ng tahanan. May nagtanong ba naman sa akin, "Father, yung bayanan, alay ng tahanan." Joke lang, ano yan? Ngayon po, bigyan natin ng diin ng mga tatay, no? The
ang mga ama at humingi tayo ng tulong sa Diyos Ama sa langit upang lahat ng ama sa simbahang ito ay maging tunay na new creation. Sabi nga sa second reading, you become a new creation, bagong nilikha ang lahat ng ama. Anointed, sabi nyo anointed, ayan, no? Pinagpala ng Diyos ang lahat ng ama upang sila maging tapat sa Diyos at sa kanilang asawa at sa kanilang pamilya at hindi sa iba-iba tumatapat. Palakpakan natin ulit ang mga ama, ayan, no? At bilang mga ama, pati sa mga nanonood sa Channel 5, no? Ang ama po, ang tinatawag po nating spiritual leader sa bawat tahanan. Akala natin mga nanay, hindi pala nanay ang spiritual leader. Ang tatay, ang spiritual leader, no? Ang naglalapit sa Diyos. At ang Diyos ay lumalapit sa atin sa pamamagitan ng katauhan ng bawat ama. Kaya lahat po ng mga amang naririto, sana'y mapagtanto natin ang ating katatayuan sa harap ng Diyos at sa ating pamilya. Tayo po ang spiritual leader ng bawat tahanan. Ang tadhana, ang kinabukasan, ang katubusan ng bawat pamilya ay nasa mga ama. Tayo ang haligi, kayo ang haligi ng bawat tahanan. Amen. No? Ano ang mga katangian ng spiritual leadership ng bawat ama? Unang-una, narinig po natin sa Ebanghelyo na mangha ang mga alagad sa kapangyarihan ni Jesus na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod. At yan din po ang naganap sa unang pagbasa. Ang Diyos Ama ang may likha ng lahat ng bagay. Nasa kanyang lahat ng kapangyarihan sa lahat ng bagay sa langit, sa lupa, sa ibabaw ng lupa. Ang unang katangian ng bawat ama sa kanyang katatayuan sa Diyos, yung po tinatawag na fear of the Lord. Mahalaga po yan. The beginning of wisdom, sabi sa Book of Proverbs, one of the 7 gifts of the Holy Spirit, fear of the Lord. Pag ako po ay nagkakasal, palagi ko narinig yan. Palaging sinasabi ng pare sa katapusan ng misa, sa lahat ng groom, hindi sa bride, sa groom, fear of the Lord. You must have the fear of the Lord. Sabihin nyo, fear of the Lord. Ayan, no? Ang fear of the Lord, hindi po yung matakot tayo sa Diyos na parang multo in the negative sense. Hindi po yan. Fear of the Lord in the positive sense. Filial fear, not servile fear. Ano yun? Ano yung pagkatakot sa Diyos? Mamangha ka sa Diyos. Galangin mo ang Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Magpasakop ka sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang makapangyarihan, ang maluwalhati, na nagmamahal sa iyo at nagtitiwala sa iyo habang buhay at siyang nagbigay sa iyo ng iyong pamilya. Kaya't ang ating pagkatatay ay nagiging mabisa lang kapag tayo po ay mayroong pagkatakot sa Diyos na may likha ng bagay na siyang pinanggagalingan ng lahat ng grasya at ng tagumpay sa buhay mo, ama ng tahanan. Fear of the Lord, pagtitiwala, paggalang, pagpapasakop sa Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Amen. No? Kaya't ang bawat ama, mahalaga po. No? Meron po tayong wireless connection sa Diyos. Wireless connection. Ang relasyon ng tatay sa Diyos. Daig pa ng smart, globe, and sun, broadband. Wireless connection. Anong connection yan? Dapat lahat ng ama ay merong malalim na prayer life, buhay, pananalangin sa Diyos Ama na siyang nagkaloob sa Kanya ng Kanyang pamilya. Fear of the Lord. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Ang pangalawang katangian
spiritual leadership ng bawat ama, yung pong tinatawag na procreation. Sabi nyo nga, procreation. Father. To father is to procreate. Yan ang ibig sabihin ng father. Procreate. No? Lumikha. Ang paglilikha, galing lang sa Diyos yan eh. Ang Diyos ang lumilikha. Pero pinagkaloob ng Diyos sa ama ang paglikha ng kanyang pamilya at paglikha ng kanyang mga anak. Mahalaga yung relasyon ng parent to child. Paglikha, matinding katangian ng bawat ama. Ang paghubog sa kanyang mga anak. Ang humuhubog sa mga anak. Una sa lahat ay ang ama. Anong hinuhubog ng mga ama sa mga anak? Take note. Katatagan ng pagkatao. Pagkapahalaga sa sarili. Katalinuhan sa buhay. Katatagan ng pagkatao. Pagkapahalaga sa sarili. Katalinuhan sa buhay. Yan po ang itinuturo at sinasabuhay ng ama sa kanyang mga anak. Amen. No? Kaya pag tayo po nakakita ng mga anak na immature, inferior, insecure, di nakatapos ng pag-aaral, drug addict, walang direksyon ng buhay, ang responsibilidad ng ama yan. Responsibilidad ng ama yan. Katatagan ng pagkatao, pagkapahalaga sa sarili, katalinuhan sa buhay. Yan po ang itinuturo ng bawat ama. Amen. Palakpakan natin ng bawat ama. At pangatlo at panghuli, na spiritual quality ng bawat ama bilang isang spiritual leader, pananagutan. Responsibility. Sabi niyo nga, responsibility. Ayan, no? Bilang haligi ng tahanan, ang pinaka-responsable sa pamilya ay ang ama. Alam niyo yan, mga nanay. Kapag irresponsable ang ama, patay ang pamilya natin. Breadwinner. Sabi nga sa Amerika, sa Singapore, merong Fatherhood Responsibility Movement. Breadwinner, ikaw nagpapakain, responsable, hindi lang material, pati spiritual. The breadwinner in every family is not the mother, it is the father. At ang pananagutan ng ama sa kanyang mga anak hanggang kamatayan. Ang pananagutan ng ama sa kanyang mga anak hanggang libing. In strict justice. In strict justice. Ang pananagutan ng ama sa anak sa harap ng Diyos hanggang kamatayan. Ang mga anak, may responsibilidad ba ang mga anak sa kanilang ama? Meron, utang na loob. Pero hindi hanggang kamatayan. Ang may pananagutan sa anak hanggang kamatayan ang mga ama. Kaya pag tinawag ka na ng mga Panginoon, sino mga ama dito? Taas nga ng kamay mga ama. O kumonti na. Pag tinawag na kayo ng Diyos, ang unang tatanungin sa inyo ng Diyos, mga ama ko, asan ang anak mo na pinagkatiwala ko sa iyo? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, sa misang ito, ihandog po natin sa Ama, sa Diyos Ama sa langit, ang lahat ng mga amang naririto. Na sila'y maging tunay na magkaroon ng fear of the Lord, procreative responsibility, and deep sense of accountability. At habang tayo po'y tapat sa Diyos, kayo pong mga amang naririto, pagpapalain kayo ng Diyos, ng biyayang hustok, liglig at umaapaw. Kapag tayo tapat sa Diyos, lahat ng ama ay pagpapalain ng Diyos ng mahabang buhay, pinagpalang buhay, at pati salit-saling lahi nyo ay pagpapalain ng Diyos tulad ni Abraham sa lumang tipan. Ulitin ko po, sa lahat ng mga amang naririto, kapag tayo tapat bilang isang spiritual leader, pagpapalain kayo ng Diyos ng mahabang buhay,
pinagpalang buhay, pati ang inyong salit-saling lahi. Ipahayag natin ang buhay na pananampalataya. Sumasampalataya ako. Kapanalig, idalangin natin na alisin ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng pagkataokot ng tao. Tugon, Poong Jesus, dagdagan mo ang aming pananalig sa Diyos. Poong Jesus, dagdagan mo ang aming pananalig sa Diyos. Para sa mga biglang nawalan ng hanap buhay, at para sa mga may malaking kasalanan sa trabaho, manalangin tayo. Poong Jesus, dagdagan mo ang aming pananalig sa Diyos. Para sa may cancer at malapit ng mamatay, para sa mga nadisgrasya at kritikal ang kalagayan, manalangin tayo. Poong Jesus, dagdagan mo ang aming pananalig sa Diyos. Para sa mga kabataang di na pinapag-aral at para sa mga nakawala ng napakahalagang bagay, manalangin tayo. Poong Jesus, dagdagan mo ang aming pananalig sa Diyos. Para sa mayayamang baksak ang negosyo at para sa mga manggagawang pinauuwi na sa Pilipinas, manalangin tayo. Poong Jesus, dagdagan mo ang aming pananalig sa Diyos. Ama naming mapagmahal, huwag nawa kaming mawawala ng pananalig. Iligtas mo kami sa lahat ng takot, lalong-lalo na sa lahat ng ama ng tahanan.
sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Tanggapin mo, yari namin alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, tanggapin mo, yaring aming alay. Gawing alala ng pagkamatay, muling magkabuhay ni Jesucristo. Narito, manalangin kayo mga kapanalig upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang naktakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel at banal kami nagbubunyi sa iyong kaluwalhatian. Sana
mawalan na digdig sa maraming kabuhangan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ni Hesukristo na aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos sa iyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Gawin mo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin din natin sa misang ito ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw, lalong-lalo na lahat ng ama
na nauna na sa atin. Kaawaan mo kami bigyan ng buhay na walang hanggan kaisa ni Maria, Ina ng Diyos, Ina nating lahat, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang dakilang amin ay tanda na kapiling na natin ang Diyos Ama at ang ating Panginoong Jesucristo sa banal na Eucharistia. Pag-isahin natin ang ating mga tinig at magpasalamat sa Ama sa dasal ni Jesus. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa lahat ng aming kinakatakutan, kaguluhan at kalamidad, habang bonggala kaming naghihintay sa pagbabalik ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga kapanalig, lalo-lalo na dito sa Quiapo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Diyos Ama sa langit, pag-ibig at kabanalan sa ating buhay, at syempre biyayang hustong takal, siksik-liglig umaapaw, na may laging sumainyo. At sumayrin. Ibahagi ng buong ngiti ang kapayapaan ni Jesus. Cordero ng Diyos na nagdala
walis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, manangawag ka sa mga sala sa kalibutan. Alawin kami, Agnus Dei Trisolis, et cadamundi dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, kapanalig kay Kristo sa ating poong Jesus Nazareno, narito siya, si Jesus ang Kristo, ang ating Diyos at tagapagligtas. Mapalad ka, mapalad tayong lahat na tinipon sa kanyang tipan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ikaw ang laging hanap, loob ko'y ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw ako parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ay ang mamasdan sa kakulangan ng langit ako. Ang iyong paglaglay, lalangin ako, nakataas aking kamay, nagagalak langit, ng papuring iyalan. Ngunit habang nahihimlay, agad ang tulong mo sa akin ay taglang sa lilim mo. Iyong mga Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong dakilang habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon at muli nating ihandog ang lahat ng mga ama sa araw na ito ng Father's Day. Dakilang Ama, pagpalain mo kami mula ulo hanggang talampakan. Iba-iba ang pangangailangan namin, kaya't narito kami sa Quiapo. Ikaw lang ang nakakaarok ng aming mga pangangailangan at ang iyong kalooban ang tiyak na makakabuti sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng naririto, pagalingin mo ang lahat ng aming karamdaman, palayain mo kami sa lahat ng umaalipin sa amin, makalaya kami sa lahat ng aming mga pagsubok, magtagumpay kami sa lahat ng aming problema at manatili kaming tapat sa iyo sa buhay kabanalan hanggang katapusan. Mapasa amin ang biyayang hustong takal, siksik liglig umaapaw sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naganap ng misa, humayo tayong taglay ang grasya ng Diyos na buhay. Salamat sa Diyos. Nuestro